Hello everyone, welcome back to my channel. So today is February 28 and since end of the month na ngayon ay pwede na ako magbigay ng dividend portfolio update dito sa aking investment portfolio. So yung investment natin nag-start to noong January 2023, ngayon February 2026 na. So dumaan na yung 38 months, no, dahil 3 years na tayo plus 2 months ng 2026, that's 38 months na nag-i-invest, no. So dito sa aking investment meron tayong regular investment dito sa Dragonfy. Ang stocks na hawak ko dito sa Dragonfy regular portfolio ko ay 8 stocks, yan. So sa Pera Plus naman meron akong 5 stocks. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari within this month, no, sa month of February 2026, at papakita ko sa inyo kung magkano na yung dividend natin dito sa ating portfolio and magkano na yung total investment natin and yung total gain ng ating investment. So puntahan na natin yung aking spreadsheet, no. So for the month of February nga, ang na-deposit ko ay 21,000 pesos sa aking stock market portfolio. So, ang total cash na naipasok ko sa pag-invest sa stocks ay 396,000 na ngayon. So, ngayon yung 396,000 na to, eto na siya ngayon. That's 457,559.97. So, combination na to ng regular tsaka Pera Plus account natin. So, kung titingnan natin yung aking whole portfolio, regular account plus Pera Plus account. So, ito na sila ngayon, 8 stocks sa ating regular account. So, ayan si Ayala Land, si AP, si Converge, si DMC, Metrobank, Maynilad, RCR, and URC. So yung A-REIT ko nga pala na hawak is binenta ko na, pinalitan ko lang ng AP. And then yung ibang banks ko, binenta ko din. Yung tinira ko lang isang bank na lang, which is MBT. So ang ginawa ko lang ay nag-rebalance lang ako ng portfolio. Pinalit ko yung isang power sector, which is AP, and isang IT, no, or si Converge, and may dinagdag lang ako dito si URC. Pinasok ko dito sa aking regular portfolio. Ang pinalitan ko dyan ay Jollibee. So Jollibee pinalitan ko ng URC, and then iba nirebalance ko na lang. So eto na siya ngayon, 8 stocks. Sa aking Pera Plus wala namang akong binago, may dinagdag lang, which is TMC. So yan, andyan pa rin si Keepers, si MREIT sa aking Pera Plus account. So, kung titingnan natin yung yield on cost ko, eto siya ngayon, yung mga yield on cost. So, syempre, pinakamataas dyan is si DMC. So, nag-take advantage lang ako doon sa pagbaba ng presyo nung hindi nag-grant yung request ni SEC na ma-renew yung kanilang coal contract, no. So, ayun, kung wala pa kayong assurance sa mangyayari or hindi nyo pa sure yung mangyayari sa Semirara, so I suggest na wag lang kayong mag-invest sa Semirara or sa DMC. Pero ako, kasi yung investment ko naman dito ay around check ko. Yan, 23% lang naman ang aking portfolio, kaya kung ano mang mangyari sa Semirara, so okay lang. At least meron pa naman akong 77% ng aking portfolio na naka-diversify sa iba't ibang industries, no. So, ayun. So, pinakamataas nga na yield on cost natin is si DMC. So, dito naman sa Pera Plus, syempre mas mataas tong mga yield on cost dito dahil wala nga itong dividend tax. So, ngayon, based on performance ng ating gain and losses sa ating mga stocks, no? So, syempre, best performing stock natin is si Maynilad dahil kumita tayo dito sa pagtaas ng presyo.
nung nabili natin 17.66, ngayon 22 na siya. And kumikita din tayo dito sa dividend dahil nag-declare na nga ito ng 1.14 pesos per share. So sumunod naman dyan is si Metrobank, no? Nasa 18.60. Yan din yung scenario, nag-increase yung price from 69 naging 77 kaya nagka-gain tayo dito, or which is unrealized gain. And nag-declare na din ng dividends na 3.50. So top 3 natin is si DMC. Wala pa tayong nare-receive na dividend sa DMC since kabibili lang natin ito. And ngayon, sa price movement niya, naka 9.90% tayo dito. Sa Pera Plus naman, matataas naman yung percentage ng gain dito, pero hindi naman malaki yung volume, kaya konti lang yung epekto nito sa aking portfolio. So yung loss lang natin is si Ayala Land. Yung kanyang presyo na nung nabili natin is nasa 21.36. Ngayon nasa 20.90 pa din siya. Pero plan natin na i-hold lang tong si Ayala Land at titingnan natin yung dividend niya sa last part ng taon na ito. Kasi semi-annual naman to si Ayala Land magbigay. So isa pang loss din natin is si Keepers, pero okay lang yan dahil magde-declare pa naman to ng dividend this coming April, or babayaran niya mga April, May. So yan, okay lang ako na mag-accumulate lang dito sa Keepers at saka sa Ayala. So dividend na tayo. So ito na yung ating total dividend yan for this year. So based dun sa mga nag-declare na, ang total na dividend income na matatanggap ko ay 5,693.95. So kung titingnan natin yung last year, that's 17,140. Nasa 1/3 na tayo ng ating dividend income last year, no? So kung mag-declare pa itong DMC at saka si URC and sino pa ba dito? Ayan. DMC, Converge, AP, URC. Ayan. Meron na tayong nag-declare na Ayala Land, which is 695.57. Metrobank, 1,795.50. Maynila, 2,462.40. RCR, 600.48. So sa natin, sa Pera Plus, MBT lang, which is 140. So ayan, magde-declare pa tong ibang stock na to sa March or April. So mas tataas pa to ngayon first half of the year. So ayun, ito na yung galaw ng ating dividend income by year 2023, 2024, 2025 and year to date ng 2026. So sa gain naman ng ating investment, total gain, ayan, nasa 61,000 na tayo na gain ng investment. That's 15.55% ng total na in-invest lang natin, which is 396,000 na investment. So sa estimated annual dividend naman, nasa na tayo, 26,700. So ang monthly dividend natin is nasa 2,200. So expect na natin na meron tayong passive income na 2,200, net na yan ng tax. Kasi itong computation ko ay kinuha ko na yung tax or dividend tax na 10%. So kung titingnan natin yung aking gain on investment, since nung nag-start tayo, medyo mataas yung in-spike ng ating investment dahil nga sa pag-rebalance ko din, and also maganda yung tinatakbo ng market ngayong taon na to. Kaya ayun, mas marami din tayong dividend income this year, kaya mas tumataas na tong ating investment. So nasa all-time high na tayo na 61,000 pesos since nung nag-start tayong mag-invest sa stock market. So ayan lang muna yung update natin for this month of February. That's 38 months of dividend investing. And kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng video, mag-subscribe lang kayo sa akin channel para updated kayo kung ano yung mga gagawin natin for next month. Thank you for watching.